Praise God. Inaayos po ang lahat ng tumayo para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang lahat po ng mga may Biblia, makibukas po sa aklat po ng Exodo, Kabanatang 14, mga talatang 33 hanggang 14. Nulit ko po, Exodus chapter 14, verses 13 to 14. Ito po ang sinasabi. Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong iyan. Ipagtanggol kayo ni Yahweh, pumunatag kayo lamang kayo." Purihin po ang salita ng Diyos at iwalkan po natin ang kanyang lingkod. Sa buhay po ni Pastor Bernard Linus. Palakpak sa Lord. Hallelujah. Yung malakas. Para sa Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po, mga kapatid. Isa pa mang palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Dakilain ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na muli po, Panginoon, kami po ang magkakapatid na nakasama-sama sa lugar na ito upang Ikaw, O Diyos, ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Alam po namin, Panginoon, despite sa mga kaguluhan sa mundo, Panginoon, sari-sari, pero Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Kasama ka namin lagi, Panginoon. Sa oras ng daling ito, Panginoon, amin pong inaalis ang mga negatibong bagay sa buhay namin at nais namin maging payapa kami sa pakikinig ng iyong salita. Kaya sa oras ng daling ito, hinahayaan po namin ang iyong Santong Espiritu, the Spirit of love, peace, and unity sa lugar na ito upang kami lahat na narito, Panginoon, ay sumamba sa iyo, Panginoon, ng nararapat ayon sa nais mo. Salamat po, Ama. Ako nalingkod mo'y gamitin mo lamang pong instrumento, maging daluyan lamang po ako ang iyong magandang loob ng iyong salita. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, tayo lahat magsabi. Amen. Palakpakan natin ulit si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid. No? So, matagal-tagal yung panahon bago ulit ako nakabalik. Alam niyo mga basic pa sa pastor na yun, on and off. Pero alam niyo po, napakabuti po ng Diyos sapagkat tayo po ay patuloy ng iniingatan. This is my second life. Sabi ko nga po, yung buhay natin, nahawak talaga ng Diyos. No? Sa panahon ng panganakan, panahon ng kamatayan, si Lord na po nahala. Amen? So, sabi nga po sa ating scriptural reading, sa ating teksto, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and see, and you will see the deliverance of the Lord. We will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Ang title po ng mensahe ng Lord ay stillness. Ang meaning po ng stillness, panatag lang. Pumanatag lang po tayo at dami na pong nangyayari sa mundo. Tingnan niyo po, sabi nga po kanina ng ating kapatid, grabe na po ang lindol, sunod-sunod. Di ba? Di po natin kailangan kung kailan darating sa sabi ng big one. Pero tayo po, ibang big one yung hinihintay natin. Ang big one na hinihintay natin ay ang muling pagbabalik ng Panginoon.
Amen? Amen. Yan po yung big one. Pero yung lindol, na big one na sinasabi nila, ang sabi ng Panginoong Jesus, darating yan. Whether we like it or not. Pero sabi ng Lord, hindi pa yan ang wakas. Pasimula pa lang yan. It is just the beginning ng kahirapan. Kaya nga po mga kapatid, stillness. No? Maging payapa tayo. Sa buhay po natin, di ba? Ang dami-dami mga nangyayari ng kaduluhan. Personal, sa gobyerno, kapaligiran, ang dami-dami na po. Halos hindi mo na po ma-contain, hindi na po halos maapuhap kung ano po yung uunahin mo. Pero tandaan niyo po, tayo po mga anak ng Diyos ay ibinukod na ng Diyos sa mundong ito. At tayo po, ang focus natin ngayon ay si Jesus Christ lang. Yan po ang katotohanan. Ulitin ko po, sa buhay natin ay marami po tayo pakikipaglaban, pakikipagbakang hinaharap. Pero mga kapatid ko, may pangako ang Diyos na hindi na tayo pababayaan. Hindi na po tayo iiwan. Sino ko nakapanood dito ng film o pelikula na Jurassic Park? Palagay ko lahat tayo na. Jurassic Park, no? So, doon sa Jurassic Park, gusto lang kong bigyan ng konting ito. Tatan. Yan. So, kung titignan po natin, meron po dyan na isang parang maliit na tawag. Ang tawag po dyan is Velociraptor. No? Yan po yung maliit na makukulit na nangahabol. Puyog po yan. No? Pero doon sa istorya ng pelikula, hinabol po ng mga Velociraptor, yung maliit na yan, na lizard o dinosaur, yung mga bida doon sa film na yan. At nung tumatakbo po yung mga bida, doon sa isang damuhan para magtago, nung hinawi po nila, no, yung damo, meron po pang mas malaki roon. Yung pong isa, yung T-Rex. No? Pati nga po yung maliit na Velociraptor po yun, tumakbo din siya. Tignan po natin, may konti po akong video po na nilagay dyan. Ayan po, ganyan po. Nakita po nila yung T-Rex. Ayan, nagtakbuhan sila. Ang sabi po nung lead actor, nobody move a muscle. O walang gagalaw sa inyo. Pero dahil nga po, nakita po nila na yung T-Rex ay nanininain at istorbo at sila po yung makainin. Kaya sabi ng bida, o walang gagalaw sa inyo. Eh, nung pag-iwan niya, nagtakbuhan na po yung nasa likod niya. Ang ginawa niya, tumakbo na rin siya. Di po ba? Mga kapatid ko, sa buhay namin ganyan din. Ang buhay po natin, na kapag meron pong bagay na danger, ang ginagawa po ng marami sa akin ay tumatakbo. Umiiwas. Alam niyo po kapag tayo po ay nasa Panginoon, may dumating man po mga bagay sa buhay natin na hindi natin gusto o ito po ay negatibo, ang gagawin po natin, kakausapin natin ng Diyos. Ang gagawin po natin, magiging mapayapa po tayo, mananahimik po tayo. Be still, ang sabi ng Panginoon kanina. Ang sabi ng Panginoon, the Lord will fight for you. All we have to do is be still. Sapagkat ako po'y naniniwalang lubos na kapag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, wala kang
ibang dapat gawin, kundi tumawag sa Diyos at manampalataya sa Kanya. Na ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ay sa iyo. Poprotektahan ka ng Panginoon. Alam niyo po kanina, habang po ako nakatayo doon, may humahadlang po sa akin na para, sa bahay pa lang po, may humahadlang po sa akin na huwag po itong i-preach. Kaya na po dyan, malamig po yung paligid. Sabi ko nga po sa akin may bahay, maasama ng pakiramdam ko. Pinagpapawisan po ako. Pero alam niyo mga kapatid, alam ko po, may magandang mensahe ang Diyos para sa atin. This message is for everybody. Upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa ating buhay. Sabi ko na ibig sabihin ng stillness. Pakibaba. Stillness is the absence of movement or sound. Ang pagiging payapa o pagiging pananahimik ay ang kawalan ng iyong pagkilos o ng iyong pananalita. Stillness is the absence of movement or sound. Ang sabi po sa Awit, chapter 37, verse 8a, be still before the Lord and wait patiently for Him. Pumayapa po tayo sa Panginoon at hintayin po natin siya matyaga. Ganyan po ang mga anak ng Diyos. Kapag tayo po ay dumaraan sa mga problema, for example, ito po mga lindol, ito pong mga bagyo, sunod-sunod po sila, yung mga baha, yung nangyayari sa gobyerno natin, mga korupsyon, ipagkatiwala po natin yan lahat sa Diyos. Amen po ba? Bakit po? Kasi unang-una tayo po, wala po tayong magagawa doon. Ang magagawa lang po natin ay ang ipanalangin natin na tayo po ay iligtas ng Diyos sa mga naggaganap sa amang gobyerno man yan, sa kalamidad man yan, sa lindol na yan. Iligtas tayo ng Panginoon. Yan lang po ang tayo natin gawin. Amen? Sabi dyan, be still before the Lord and wait patiently for Him. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, wala kang gagawin kung ihintay mo kung ano yung gagawin ng Diyos. Ito pa po yung sabi sa Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. Pumayapa ka at gawin mong Diyos ang Diyos sa buhay mo. Hayaan mong gampanan ng Diyos ang pagiging Diyos niya sa buhay mo. Kung ang Diyos na ay Diyos mo. Amen po ba? Sapagkat kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, wala kang lakas, wala kang talino, kundi ang Diyos lamang ang lakas at talino mo. Wala nang iba. Ang pananahimik o ang pagiging panapat sa mga negatibong sitwasyon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng sadyang pagtigil sa panloob at panlabas na aktibidad upang magkaroon ng kapayapaan, pagtitiwala at isang mas malalim na koneksyon sa Diyos sapagkat wala ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya ang sabi niya, be still and know that I am God. Di ba sa faith? Di ba? Sabi sa Hebreo, kung wala tayong pananampalataya, di ba? Hindi natin matupis ang Diyos.
Importante na tayo po ay sumasampalataya sa Diyos sa mga sitwasyong kinaharap natin. Ang dami-dami pong nalilitong tao ngayon. Nagpe-prepare po sila para doon po sa lindol na darating. Pero ang dapat lang natin gawin ay sumampalataya at manalangin sa Diyos. It involves releasing anxiety, quieting the mind, and recognizing God's sovereignty to hear His voice and receive His guidance and strength even in difficult times. Doon po tayo, naaalis po yung ating pagkabalisa, kumakalma ang ating isipan sa pagkilala natin sa kapangyarihan ng Diyos. Di po ba walang imposible sa Diyos? Amen po ba? Ang lahat ay kaya ng Diyos. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen? God is always in control. All we have to do is be still. Kahit humanit tayo ngayon, no? Baka ang gawin natin is mapulas na tayo. We have to be still. Gawin po natin manalangin. Isipin natin na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Amen? Yan. Ano po ba ang konsepto ng stillness? Pakiban. Ang konsepto ng stillness, number 1, paghinto sa ating ginagawa. Let's say sabihin mo may negatibong bagay, masaya ka. Tapos, biglang may dumating sa iyong balita. Nalungkot ka. Ang isa sa konsepto ng stillness, kapag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay hihinto sa iyong ginagawa at ikaw ay mananalangin. All you have to do is hihinto ka sa ginagawa mo at mananalangin ka. Di po ba kayo ng ginagawa ng mga mananampalataya, di ba? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, mga kapatid, na ang panalangin ng taong matuwid ay mabisa at makapangyarihan. Wala po tayong gagawin. Yan po yung kapangyarihan ng mga mananampalataya, ang manalangin. Pangalawa, ang konsepto ng stillness ay paghahanap ng kapayapaan. Kapag ikaw po ay nababagabag ng mga problema sa buhay, ng mga nangyayari sa paligid natin, ang hahanapin mo kapayapaan. So, paano ka magiging payapa? Di ba? Pananalangin pa rin. Mananalangin ka. Kapag ikaw ay nananalangin, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Di ba? Ito po yung offer ng Panginoon sa atin. Kung tayo po ay may bigatin, sabi niya, come to me, and I will give you rest. Diba? So, ino-offer sa atin ng Panginoon ang rest kapag tayo po ay nanalangin sa Diyos. Ang pangatlo, kapag ikaw ay ang konsepto ng stillness ay ang pakikinig sa Diyos. Di po ba kapag tayo nananalangin, we talk to God? At kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, God talk to us. Kinakailangan po kapag tayo po ay nababagabag, mananalangin tayo at ang dapat natin gawin ay magbasa ng Biblia. Sapagkat doon po natin makikita, doon po natin maaapuhan ang kasagutan ng Diyos sa sitwasyong kinaharap natin. At ang pang-apat, doon po natin makikita at makikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Doon mo po makikita kapag ikaw po ay payapa, panatag,
yung kapangyarihan ng Diyos, even doon na dumaraan ka sa mga negatibong bagay, sa mga sakunan na iyan, sa mga lindol na iyan, pag ikaw ay pumayapa, makikilala mo ang kapangyarihan ng Diyos. At ang panglima, ito ko'y pagsasanay sa spiritual. Ang spiritual na gawain ng pagmumuni-muni, pananalangin ay nagbibigay ng katahimikan sa ating buhay. Mga kapatid ko, ang benepisyo po ng stillness o pagiging panatag ay nakakakita po tayo ng kapayapaan sa ating pagkatao, sa isip at sa ating katawan. Nagkakaroon tayo ng pangunawang spiritual. Nanunumbalik ang kasiglahan spiritual. Nagpapasakop tayo sa pagkontrol ng Diyos sa sitwasyon ng ating buhay. Kapag tayo po ay payapa sa mga nangyayari sa ating paligid, tandaan niyo po mga kapatid, may benepisyo ka, positibong benepisyo ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Natatandaan ko po, may isang story po sa Bible during that time na ang Panginoong Yesus kasama ang kanyang mga alagad nung sila po ay naglayag papunta sa bilang ibayo. Ito po yung sitwasyon. Ang sabi po sa Marcos chapter 4 verse 35 to 38, nang araw din yaon ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkatiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinasarukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigil. King James Version po ginamit kong Bible. Ang daong po dyan ay bangka at yung natitigil, yan po yung napupuno. Amen? And then, ang sabi po sa verse 38, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsyon, at siya'y ginising nila, at sinabi sa kanila, Guro, wala bagang anuman sa iyo na papapahamak tayo? So sa madalit sabi, kasama nilang Panginoon doon sa bangka na iyon. At nung time na ang Panginoong Yesus ay natutulog doon sa malambot na kutsyon na sinasabi, higaan. No? Nagkaroon po ng malakas na hangin, nagkaroon ng bagyo sa gitna ng laot, at yung mga alagad ng Panginoon ay natatakot sapagkat yung tubig po ay pumapasok na doon sa bangka. Siyempre, ang tendency po noon, pag napuno yung bangka ng tubig, lulubog yung bangka. At ang sabi ng mga alagad, wala bang anuman sa iyo? Kasi Lord, ang himbing ko ng tulog niya. Pero tandaan po natin, si Jesus Christ ay Diyos. Amen po ba? Alam ng Panginoon ang nangyayari sa paligid. Alam ng Diyos ang nangyayari sa paligid. Ang sabi po dyan, verse 39, at gumising siya, at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka. Ano pong nangyari po sa hangin? Humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Ganyan din po sa buhay natin, mga kapatid. Hindi ko sa akala natin na yung ating bangkang kinalalagyan ngayon ay halos mapupuno na ng tubig o halos wala ka ng kayang gawin na sitwasyon o solusyon. Doon ka tatawag sa Panginoon.
Panginoon, tulungan mo ako mamamahina. Ano ang sabi ng Panginoon doon sa problema ng mga alagad niya? Pumayapa, tumahimik. Ang sabi ng Panginoon, be still. Quiet. Sinunod ba siya ng hangin? Sinunod ba siya ng dagat? Ng ngalit? Di po ba dahil Diyos siya? Sinunod siya ng hangin at ng dagat at ang panahon ay humusay na totoo. Kaya hindi po sa tuloy natin. Ang mga lindol na yan, mga kapatid, huwag po nating pigilan sa pananalangin, sa pag-request sa Diyos na huminto. Hihinto po yan. Di ba ang sabi ng Panginoon, kung tayo po ay magkaroon ng pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa, sabihin natin sa bundok na lumipat ka, umalis ka, di ba susundin tayo? Yung po ang pananampalataya ng isang totoong Kristiyanong katulad natin. Yung ating boses, yung ating salita ay makapangyarihan. Kapag tayo po ay naniniwala na nanampalataya sa Panginoon, sabihin po natin sa mga problema na ating kinaharap, pumayapa ka, tumahimik ka, susundin po tayo nun. Amen? Sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos sa mga anak niya. Ang gulo-gulo-gulo na po ng paligid natin. Nagsabay-sabay na po. Pero ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Amen? Palakpakan po natin. Sabi ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Mananatili siya sa atin. Amen? Kapagkat ang sabi ng Lord, kung tayo ay hiwalay sa Kanya, ay wala tayong magagawa. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, hingiin mo ang gusto mong hingiin at ibibigay sa iyo. Amen? Ang dapat lang natin gawin ay manampalataya tayo sa Panginoon. Wala tayong kayang gawin sa mundong ito, kundi ang pananampalataya sapagkat iyan ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya natin, kinakailangan ang basihan po niyan ay ang salita ng Diyos. Nagmumove po tayo, gumagalaw po tayo, kumikilos po tayo, kahit mga negatibong bagay sa buhay natin, kapag tayo po'y may pananampalataya sa Diyos, hindi po tayo maaano niyan. Amen? Sabi ng Panginoon, if you remain in me, I will remain in you. Habang ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, ang lahat ng gusto ng heart mo ay ibibigay ng Lord sa iyo. Ano po ba ang gusto natin mga mananampalataya? Gusto ba natin ng kotse, ng bahay na maganda? Gusto ba natin ng maraming pera? Di ba kapag tayo mananampalataya ng Panginoon, ang gusto lang natin kapayapaan? Kapag tayo po ay payapa sa buhay, nasa atin ang lahat. At kapag nasa atin si Jesus, nasa atin na ang lahat. Kaya pumayapa po tayo. Sapagkat
ang magandang balita, mayroon po tayong Jesus sa ating puso na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? We must trust the Lord with all our heart. We must not lean on our own understanding. Tumiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Huwag tayong manananan sa sarili nating kaunawaan. Sa lahat ng ating ginagawa, we must acknowledge God. And the Lord will show us the way. Victory upon victory. Because we are more than conqueror as long as we are in Christ Jesus. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga, ng Book of James, chapter 4, verse 8, magsilapit kayo sa Diyos. Anong gagawin natin? Lumapit sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos? At siya ay lalapit sa atin. Katulad ng sinabi ng Jeremiah 33, tumawag tayo sa Diyos at siya ay tutugon. Ang sabi diyan, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang halak. Mga kapatid ko, wala tayong gagawin kundi lumapit sa Diyos. Wala tayong gagawin kundi manampalataya sa Diyos. Wala tayong gagawin kundi manalangin sa Diyos. Amen mo ba? Hallelujah! Pero madalas kapag medyo matindi na ang mga negatibong sitwasyon dumarating sa atin, nararakal po tayo. Dahil sa bigat ng mga pasanin. Literally, nakikita po natin sa ating mga mata yung nangyari sa mga lindol na yan, sa mga bagyo na yan. Di po ba? Ang tao po namamatay nang hindi mo inaasahan. Pero pag tayo po ay nasa Diyos, pumanatag na po tayo. Hallelujah. Be still. Sabi po ng verse 10, chapter 4, ng Book of James, mga pakababa kayo sa paningin ng Diyos. Ano ang sabi niya? At Kanya itataas kayo. We must humble ourselves to the Lord and He will lift us up. Kapag tayo po mga kapatid ay may sitwasyon, ang importanteng gagawin natin ay magpapaababa po tayo sa Diyos. We will going siya yung Diyos. Tayo ay nilikha niya lamang. Punta po tayo sa sitwasyon na yun. At lagi niyo pong tatandaan mga kapatid. Hindi kanya papabayaan. Hindi kanya iiwan. God created us and He will take care of us. Sa pamamagitan ng ating pananahimik o pagkalma, pagpapakababa sa harapan ng ating Diyos,
Ang manifestasyon ng pagpapala ay dating sa atin, sa ating mga ipinagpipray. Alam niyo po mga kapatid, lagi niyong tatandaan, the battle belongs to the Lord. Amen? Ang pakikipagbaka ay hindi sa atin, sa Diyos. Ang mga nagdapat mangyayari sa ating kapaligiran, si Lord na po ang bahala. All we have to do is be still. Tayo po ay pumayapa. Pumanatag po tayo sapagkat ipagtatanggol po tayo ng Panginoon. Alam naman po natin kapag si Lord yung nakikipaglaban para sa atin, ano po mangyayari? Katagumpayan. No? Katagumpayan. Ito po yung sabi sa 1 Samuel, we must be excited sa blessings dahil sa ating pananahimik at pagiging panatag. Ang sabi dyan, sabi dito, now then, ang gagawin natin? Stand still. Now then, stand still. Nobody move a muscle. Amen? Now then, stand still. Sumunod tayo sa Diyos. And then, anong gagawin? And see these great things the Lord is about to do before your eyes. Anong gagawin natin? Stand still. Be quiet. Don't move a muscle because the Lord will going to do great things. Favor sa iyo. Makikita mo yan. Why? Sapagkat ginawa mong Diyos ang Diyos sa buhay mo. Nanampalataya ka sa Kanya. Hinayaan mo siya ang magmaliubra ng sitwasyon. Yes, nangyayari yan. Pero kapag hinayaan natin ang Diyos ang kumilos, 100% sure victorious po tayo. It will be favor for us. Amen? If God is with us, who shall be against us? Amen? Napakabuti ng Panginoon. We must stand still. Tignan natin po ang yung kayang gawin ng Diyos. Alam niyo po, ako po yung naniniwala ng lubos based on my experience. Kapag may negatibong bagay, ang susunod dyan, positibo. Kapag mayroong bagyo, ang susunod dyan, magandang araw. Amen? Ganun po ang Panginoon. Ang Diyos ay nagpapaulan sa mga ganap at sa di ganap. Patas po yan. Ano po yung nagdating gawin? Pakibana. Ito po yung sabi sa Ecclesiastes chapter 3, 25, 26, 28, 30. Ito po yung sabi. Ang sabi ko sa Lamentations chapter 3, 25 to 26, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. Ang sabi niya, ang Diyos ay mabuti sa kanila na ang pag-asa ay nasa Diyos at doon sa mga taong hinahanap ang Diyos. Sinabi din po yan sa Hebrews chapter 11, verse 6. Without faith, it is impossible to please God.
Because God will going to reward those people who seeks Him. Ang sabi niyan, the Lord is good. Tandaan niyo po, ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti na ang pag-asa ay nasa Diyos at ang umahanap sa Kanya. Ano ba sabi ng verse 26? It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Kinakailangan natin maghintay ng panatag sa Diyos sa Kanyang pagliligtas. Mo ba't mo pamasel? Ano ba sabi dyan? When life is heavy and hard to take, go off yourself. Grabe, no? Kapag tayo po ay nasa pagsubok sa buhay na ito at halos hindi po natin matik ang nangyayari, don't rush yourself. Trust the Lord. Amen po ba? Kaya nga po sabi ng Proverbs chapter 3 verse 7, do not lean on your own understanding, sapagkat kapag pinangalan po natin ang ating sariling kaalaman, mag-fail po tayo. But ang sabi sa verse 5 ng Proverbs chapter 3, we must trust the Lord with all our hearts. Kapag ginawa natin yun, He will lead us the way. Amen? When life is heavy and hard to take, go off by yourself. Don't move a muscle. Huwag kang gagawa ng anuman. Hayaan mo si Lord ang gumawa. Dahil sasabihin mo ngayon, nangyari sa paligid natin, the Lord will take care of us. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Lalang tayo po. Sabi nga ng Panginoon, yung mga ibon nga, yung mga maya, hindi yung nagtatanim, pero kumakain sila. Amen po ba? Yung mga damo, hindi sila nagtatanim ng kanilang sinusot, pero marinilag sila. Tayo pa kaya ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang umamis at ayon sa kanyang larawan. When life is heavy and hard to take, go off by yourself. Pakibaba. Enter the silence. Kapag di natin tayo i-contain sa sarili natin yung nangyayari na gagawin. Anong gagawin? Enter the silence. Tumahimik po tayo. Pumanatag po tayo. Bakit? Doon po natin tatatagpuin ang Diyos sa pagiging tahimik natin. Doon po mangungusap ang Diyos. Doon ipapakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya. Ipapakita sa atin ng Diyos na siya ay mabuti. Ipapakita ng Diyos sa atin kapag tayo ay pumanatag, kapag tayo ay nanahimik, kapag inayaan natin ang Diyos ang kumilos on our behalf. Because like I mentioned, the battle is not ours, it is God's battle. Amen? Enter the silence. Ano pa pang gagawin natin? Ano ba sabi sa verse 29? Ano sa gagawin natin? Anong gagawin natin? Manalangin. Wala tayong gagawin kundi pumasok tayo sa tahimik na lugar, pumasok ka sa kwarto, ilagay mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos at ikaw ay
manalangin. Yan po yung gagawin natin. Sabi ko po sa inyo, ang kapangyarihan ng mga mananampalataya ng Diyos ay manalangin. Amen? Huwag tayong nakarakel. Ano yung mga gagawin ko? No. Si Lord yung bahala sa'yo. Huwag niyo pababayaan. Amen? Alam mo mga kapatid, kapag mahal mo ang Diyos, this is the good news. Alam niyo po ba, na kapag mahal mo ang Diyos, mahal na mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Okay. When life is heavy and hard to take, go off by yourself, enter the silence, bow in prayer. Pag-pray tayo. Bigla pong nag-flash po sa akin nung time na ako po ay inoperahan. Sino na po ba na-operahan dito? Sa puso. Nung ako po ay binuksan, Superman, alam niyo mga kapatid, nung ako po nilagay na po doon, wala po akong ginawa. Lumuha na lang po ako dito sa left side. Lumuha na lang po ako, sabi ko, Lord, ikaw na. Hindi ko po kontrolado ito, pero kontrolado mo ito. Ang puso ko ay sa iyo. Kaya ito po ang inyong amang ko buhay. Dahil po sa pananampalataya ko sa Diyos. At ako po'y naniniwala ng Diyos na mayroon akong layunin ang Diyos kung bakit buhay pa po ako. At maging kayo mga kapatid. May layunin po ang Diyos sa buhay po ninyo. Lalo kay Project Nehemiah po tayo. Di po ba? No? Sabi niya, bow in prayer. Ano pang gagawin natin? Don't ask questions. Bakit po nangyayari sa akin po? Bakit po dami-dami pinutulong, dami-dami bakit po? Don't ask questions. Huwag mo rin sisingin lalo na ang Diyos. Amen? Sa mga nangyayari na gano'n, don't ask question. Ano po dapat natin gawin? Ano po sabi dyan? Wait for the hope to appear. Enter the silence. Bow in prayer. Don't ask questions. Wait for the hope to appear. Meron at meron yan. Kapag ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, di po ba? Jesus is our hope. Amen? Siya po yung ating pag-asa. Ang gawin po natin, manalangin tayo. May ibang mga tao kapag sila po ay nakasalumuhan nila yung matinding pagsubok sa buhay, ginagawa nila na tumatakbo or ini-ignore. No. Alam niyo po, when we enter the silence, we bow in prayer. Kaya nga po, ito po yung the best solution sa lahat ng solusyon. Si Lord. Kapag may sitwasyon ka na ayaw mo, si Lord ang solusyon. It is not your strength, it is not your katalinuhan, si Lord. Therefore, go off of yourself. Verse 30. Don't run from trouble. Take it full faith. Harapin mo. Kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, you
are more than conqueror. Si David, di ba, nung kinaharap niya si Goliath, amen po ba? Nung si Goliath, nung hinakbang na ni Goliath, kung paano ni Goliath upang pakayin si David, anong ginawa? Anong ginawa ni David nung humakbang si Goliath? Siya po ay dumampot ng bato, inilagay sa kanyang tirador, at siya po ay tumakbo pasalubong kay Goliath at tinira niya ng bato, tinamaan sa loob, knockdown. Hindi na po tumayo. Ganyan din po. Kapag tayo po ay may mga bagay na dapat natin solusyonan, harapin po natin yan nakasama ang Diyos. Hindi yung kasama mo yung kapitbahay mo o yung kapatid mo o yung sino pa man, kasama mo ang Diyos. Kapagkat yan naman po ang pangako ng Diyos. I will be with you always. Alam niyo po kasi minsan yung mga kapatid tayo na nagsasaway because they are doing good. Pero hindi po mga kapatid, commendable sa Lord yun. Ang sabi nga po hindi ko lang nasa dyan Hindi ko lang po nasama dyan. Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 1 Peter chapter 2:20, but if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti at ikaw ay nagkaroon ng problema, alulubog yan sa Diyos. At may blessings ka sa Diyos. All you have to do is be still. Enter the silence. Diba? Sabi ng Panginoon, kapag gulong-gulo na po tayo, kapag di na natin kaya, halika. Come to me, and I will give you rest. Diba sabi natin kanina, ang kailangan natin ay kapayapaan. Kung gusto po natin mapayapa, pumunta po tayo kay Lord Jesus. Ang sabi ng Panginoon, for my yoke is easy, and my burden is kahit po nandiyan po yung problema, kahit nandiyan po yung mga sakuna, yung nalito, kanina nga po nung ako po ay pag-isip ko, may nakita pa akong problema doon sa Nito Manuel. Ewan ko na panood na yun. Yung isang UBX, driver, may nakagigit ng motor. Lahat po ng motor, pinagbabangga na. Ano ang problema? Ngayon, di po ba? Pero tayo po, mga anak ng Diyos, hindi po tayo ganun. Kapag ang Panginoon ang ating tanggulan. Ang sabi po sa Isaiah chapter 30 verse 15, in returning and rest, you shall be saved. Amen? In quietness and in trust, you shall be your strength. Kapag tayo po ay nanumbalik sa Diyos, tandaan niyo po mga kapatid, lumilibak po tayong lahat. Amen? Lahat po tayo minsan ay nalidaril. Pero ang sabi dyan, kapag tayo po ay nanumbalik sa Diyos, at kapag tayo po ay namahinga sa Panginoon, yan po yung aking kaligtasan. At kapag tayo po ay nanahimik, at tayo po ay nagtiwala sa Diyos, yan po yung ating lakas. Amen? No? Kaya nga po mga kapatid, kapag ganun ang ginawa ninyo, kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ng bagay na inyong hihingin sa pangalan ng may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yan po yung weapon natin, mga kapatid. Yan po yung isa sa blessings ng Lord
pananampalataya at pananalangin. Kapag pinagsama po natin yan, positibo po ang resulta sa atin. Ang dapat natin gawin, na kapag tayo po inanalangin na may pananampalataya, manahimik ka na sapagkat ang Lord na ang gumagawa. Amen po ba? No? Kaya ito po mangyayari sa atin sa Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God, yan po yung hinahanap natin, hindi po ba? Which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayang ng pag-iisip ang mag-iingat sa ating puso at sa ating pag-iisip kay Jesus Christ. Amen. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi kaya tayo nito, tayo mananampalataya, na makaharap sa Diyos ng may kapayapaan. Magkaroon tayo ng lakas sa mga sandali ng mga bagay na ayaw natin nangyayari sa buhay natin. Nakikikalmado po tayo. Tayo po ay mayroong kalakasan sa pananahimik. Mayroon po tayong higit sa lahat kalakasan sa pananalangin ng may pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po sa ating teksto, Moses answered the people, do not be afraid. Huwag kayong takot. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. Ang sabi niya ng Panginoon, ang sabi ni Moses sa mga tao, huwag tayong matakot. Manatili lang tayo sa Panginoon. At makikita po natin ang pagliligtas ng Diyos. Favor yan sa atin. The Egyptian you see today, you will never see again. Ang pag sinabing Egyptian, sumisimbolo po yan sa pagkaalipin, sa negativity ng buhay. Sabi nga kung Moises, hindi nila sila nakikita. Gusto niyo po ang hindi na makita ang mga problema niyo? Trust the Lord. Stand firm. Ang sabi po dito sa verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Kailangan mo lang manahimik. Don't move a muscle. Don't trust yourself. Lean not on your own understanding. Trust God. Bow down and pray. And the Lord will bless you. God bless you mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Naunawaan ko bang mensahe? Na-bless ba kayo sa message ng Panginoon? Always remember ang stillness ng mga mananampalataya. Ito po ang ating kalakasan. Ito po ang ating karunungan sapagkat tayo po ay ipagtatanggol ng Diyos para po sa ating lahat. It is a message of hope for all the believers of Jesus Christ. Tinatawag